Sige na nga, pakinggan na natin ang ating punong lingkod, si Brother Mike Z. Velardo. Taas ang kamay. Sino gusto pagpalain? Lahat na ibig papalain, find your partner. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nag-alala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner! Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, lahat tayo'y nag-alala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Once again, find your partner! Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, Palakpak! lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating Humanap tayo ng tatanggapin. mga kapartner! Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, Palakpak! lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Find your partner, ayon sa ating servant leader, at sa ating pagpalakpak, Palakpak! lahat tayo'y nagagala. Sa Diyos tayo'y umasa, at sumampalataya, na lahat ng ating hinihiling, ngayon na ating tatanggapin. Purihin ang Panginoon. Okay, find your partner. Find your partner. Ang unang tatanong mo sa partner mo, are you wise or foolish? 1 plus 1. Pangalawa, sasagutin mo yon. You either wise or foolish. Anong pipiliin nyo? Sinong pipili ng wise? Okay. 1 plus 1. Are you wise or foolish? 3 plus 3. Wise. Okay. Are you really wise? If you are really wise, anong sasabihin mo sa huli? Ano? Pakita mo sa gawa. 1 plus 1. Wise or foolish? 3 plus 3. Wise. 7 plus 7. Tingnan natin sa gawa.
Purihin ang Panginoon. Okay, taas muna natin ang ating mga prayer request at lahat ng ating mga daladalahan na ibig natin pagpalain ng Panginoon. Tatandaan nyo, ibig ng Diyos na tayong lahat ay pagpalain. Araw-araw, iyan ang kanyang kalooban. Ngunit ang tanong ko ay, bakit marami ang hindi nakararanas ng pagpapalang tuloy-tuloy, araw-araw? Iyan ang ating pag-aaralan ngayong gabi. At nawa ang lahat na nakikinig ngayon, pahiram nyo muna ang inyong pandinig at unawain ng mabuti ang inyong maririnig at tanggapin ninyong ito'y para sa inyo talaga. Hindi lang para sa akin, kundi para sa ating lahat. Sa gayon, pantay-pantay ang pagpapalang ating tatanggapin. Sabi niyo, Panginoon, Ikaw ang Diyos na mabuti sa lahat ng panahon. Bagamat kami ay hindi mabuti sa maraming panahon. Kaya naman, kami ay nagsusumakit o nagsisikap na inyong mapagharian araw-araw at mamuhay ng ayon sa inyong kalooban nang sa gayon ang biyaya at pagpapalang inyong inilalaan ay aming tanggapin araw-araw. Araw-araw. Amen. Amen. Okay, baba ang iyong mga hawak kamay. Muling itaas ang kamay at sa bilang kong 3, bahala na kayo kung sinong hipuin nyo. Bawat hipuin nyo, ang sasabihin nyo, pagpalain ka, pagpalain ka, pagpalain ka ng Diyos. Okay, either yung tiyan nyo, tuhod nyo, katabi nyo, yung ibig nyong pagpalain. At ako'y naniniwalang tiyak pagpapalain yan. Amen? Tasa kamay nyo muna. Kaunti at maikling aral lang ito, subalit ito po ay batay sa aking nararanasan. Una, ibig ng Diyos talaga tayo ay pagpalain araw-araw. Subalit, nasa sa atin na. Binigay na ng Diyos sa ating makamay ang kapangyarihan upang magpala at nasa ating mga bibig. So kung anong ating sabihin, paniwalaan at panindigan, sa ngalan ni Jesus darating. Amen ba? 1, 2, 3. Purihin ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Okay, mapo tayo sandali. And this is my prayer tonight for all of you na narito ngayon sa loob ng International House of Prayer at kayong mga nakikinig sa inyong tahanan. Una, nais kong maunawaan niyo kung bakit ini-insist ko sa inyo ang magkaroon ng partner. Bakit pambungad natin ngayon, find your partner. At sa kalooban ng Diyos, binigyan po yan ng isang himig at awit ng ating makasamahan sa udyok ng Espiritu Santo. At nakikita ko naman na habang kayo'y nagpa-partner-partner, nag-i-enjoy. Nag-i-enjoy ba kayo? Lalo na pagpabilis ng pabilis. Maganda po ang pinagmasdan ko kanina. Habang kayo'y umaawit, nagsisimula sa dahan-dahan. Ganyan po ang buhay.
dahan-dahan muna. Huwag agad-agad mabilis. Sapagkat yung mabilis, para tayong, anong tawag doon? Anong kapaligsahan ng pagong? Ano yon? Basta nagpaligsahan siya minsan. Yung pagong dahan-dahan lang, pero tuloy-tuloy. Sinong nanalo sa takbuhan? Yung pagong. Kasi yung isa, mabilis agad. Akala niya, hindi na siya maabot ng pagong, kaya pumupo muna sa isang punong kahoy. At nakahimlay. Hindi alam, pagtingin niya, wala pang pagong. Yung pala nasa dulo na, nasa finish line na yung pagong. Ano nga yung isang kalaban ng pagong? A rabbit. So don't be like a rabbit. Well, anyway, I have reasons why I insist that you must have a prayer partner. Each one of us must have a prayer partner. Yung talagang ka-prayer partner nyo, kaysa inyo ng isipan, kaysa inyo ng puso, maaring hindi nyo katabi, maaring sila ay nasa Amerika na, maaring sila ay nasa ibang bansa na sapagkat answered prayer na sila. Mas kailangan nila yung panalangin natin dito sapagkat doon sa kanilang pununtuhan, maaring wala pang gawain at tulad ng sa atin. So, you can always say na magka-partner pa rin kayo. But the best prayer partners is always the husband and wife. Sabi sa Biblia, ang nagkakasundo at nagkakaisang may bahay at ama ng tahanan, ang kanilang panalangin ay laging nakakarating kay Yahweh El Shaddai. Walang hadlang. Anyway, there are two reasons why I insist that each one of us must have a partner, a prayer partner. It's found in Genesis chapter 2, verses 15 to 18. And by the way, may iniwan ako nung nakaraang Sabado na isang haka-haka na totoo pala. Papaliwanag ko sa inyo mamaya. Genesis chapter 2 verses 15 to 18 says, "The Lord God took the man and put him in the garden of Eden to work it and take care of it. And the Lord God commanded the man, 'You are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat of it, you will surely die.' The Lord God said, 'It is not good for the man to be alone. I will make a helper suitable for him.' Inilagay ni Yahweh ang tao sa halamanan ng Eden upang ito'y pangalagaan at pagyamanin. Sinabi niya sa tao, 'Makakain mo ang alinmang bungang kahoy sa halamanan, maliban sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman tungkol sa mabuti at masama. Huwag mong kakainin ang bungang iyon. Mamamatay ka kapag kumain ka niyon.' Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ni Yahweh, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Now, listen to this fresh revelation as far as I'm concerned. Nang magbigay payo at bilin ang Diyos, wala pa pala si Eva. Hindi alam ni Eva ang ipinagbawal na bunga. Ang lalaki pa lang ang naroroon. Pagkatapos likhain
ng Diyos ang tao, yung lalaki, si Adan, inilagay niya sa halamanan. Ginawa niyang caretaker at gardener. Pero, mayroon siyang ibinilin. In other words, at that time, Eve was not there yet. So Eve does not know, or she was innocent from the beginning of what God has instructed the man. So, wala sa babae ang kasalanan, ang pagkakamali. Nasusundan niyo yun? Absuelto kayo doon. Now, as we go further, in other words, we really have to search the scripture, verse by verse, book by book, chapter by chapter, and you will find confirmation of this in the New Testament. Because the New Testament is the fulfillment of the prophecies of the prophets, of what God has spoken through the prophets, and the law that was issued through Moses. Kaya sabi ng Panginoong Kristo sa kabanatang 5 ng Matthew, tandaan nyo ito, ako'y naparito, hindi upang pawalang bisa ang mga utos, kautusan, at ang mga winika ng mga propeta. Naparito ako upang ito'y tuparin, ituro at ipatupad. Tandaan nyo ito, sabi niya, magwawakas ang langit at lupa, ngunit ang kalit-litang bahagi ng kautusan ay hindi mawawalan ng bisa. In other words, may halaga, maghalaga. So ngayon, nakita ng Diyos na hindi mainam mag-isa ang tao. Nag-iisa noon si Adan. Nakikita niya, nag-iisa doon sa halamanan. Napipicture niyo ba yon? Siguro kung ako yun, simpre malungkot pagdating ng hapon. So ang ginawa ng Diyos, binigyan sa makakasama. Mga ibon, mga hayop, itsira, may pikak pa na maganda, no? Pero pagdating ng hapon, ng gabi, dapat hapon, nakikita hindi talaga masaya si Adan. Kaya sabi niya, bibigyan ko ito ng angkop na kasama at makakatulong. Angkop na kasama at katulong. So naisip niya na ang angkop lamang sa tao ay yung galing sa tao. So ano ginawa niya? Pinatulog niya si Adan. Mahimbing na tulog at nagkaroon ng isang operasyon doon. Sa pamagitan ng kamay ng Diyos, hinugot niya yung tadyang sa kaliwang dibdib ni Adan, sa tapat ng puso ni Adan. Pagkatapos noon, hinipan niya yung sugat doon sa dibdib, kaya pagising ni Adan, wala siyang malay kung saan ang galing yung katabi niya. Hinipan yung tao, binigyan ng hininga, kaya nagkaroon ng katabi si Adan na katulad niya. Nang makita ni Adan yun, kakaiba doon sa mga ibon at sa mga hayop, ang unang sigaw niya, wow! Wow! Ano ibig sabihin ng wow? Wonders of wonders. Wow! Wow, man! Wow, man! Wonders of wonders na yung babae na katabi niya, tulad niya, pero galing sa kanya. Kaya hindi iba sa kanya. Kaya angkop yun. Hindi angkop ang tao sa aso. Pero maraming tao ngayon na nag-iisa ang kasama aso. Totoo hindi?
mayroon pa nga nagtatanggol sa mga aso, sa mga pusa. Pero yung mga taong pinapatay, hindi nila pinagtatanggol. Kaya dito, maraming aso dito na gumagala. Sabi ko, pag uhilihin na yan, ay hindi daw pwede. Ito ang billing ko sa inyo. Sa Sabado, pag may nakita kayong asong gumagala dyan, hulihin nyo. Huwag niyong papatayin, iuwi nyo. Total, wala naman ditong CCTV. Dalhin nyo doon sa gawin sa inyo para hindi na makabalik dito. Pinag-utos ko na yan dyan sa mga gwardya, hindi nila hulihin. Sila pala ang nag-aalaga. Yung may mga pwesto naman dyan, sa mga pwesto natin dyan, sa kainan, sila rin ang may alaga. Kako, bakit maraming aso at pusa dito? Yung palang pinakakain nila. Tingnan nyo ang tao, Hindi natin maunawaan talaga. Well, anyway, I am here to deliver to you a message that is easily understood, madaling maunawaan. I will summarize this with 2 words only. You are either foolish or wise. Dalawa lang ang tao. Isang wise, isang foolish. Sino yung wise? Anong description doon sa Biblia ng wise? Yung nakikinig ng salita ng Diyos at nagsasabuhay noon. Tulad ng isang taong matalino na nagtayo ng bahay sa solid na bato. Hindi basta batuhan, Tinatawag, mukha ang ating daigdig, ito po ay nasa pundasyon na bato. Ang takip lang nito ay soil. Pero sa totoo lang, kahit ang mga bundok, tumataas po yan sapagkat buhay ang bato na sumusuporta noon. Pag inalis mo yung mga lupa, putik, nagiging putik yun, pababa. Pero yung bundok, tumataas pa rin kasi may bato yan. Solid na bato yan. Buhay na bato. Pero ang tinutukoy sa Bibliang rock, na solid, na anumang bagyo ang dumating o baha, yung bahay na itinayo ng isang matalinong tao sa pundasyong bato ay hindi magigiba. Hindi magigiba. In other words, yung taong nakikinig ng salita ng Diyos, inuunawa niya, tinatanggap niya at isinasagawa, darating at darating ang mga problema sa buhay. Natural po yun. Wala pong exempted yan sa karamdaman, sa problema, sa kakulangan. Walang exempted yan. Lahat daraanan. Pero ibang-iba yung matalino. Yaong nakikinig sa isang hempilan. Hempilan ng mulang umaga hanggang sign-off, puro salita ng Diyos ang naririnig. Amen? At isinasabuhay nila. Kaya dumating man ang mga suliranin, nakatayo pa rin sila. Nakatayo pa rin. Daraan at daraan ang bagyo sa buhay, subalit, tatanda nyo, sisikat pa rin ang araw. Sisikat pa rin ang araw. Nakatayo pa yon. Bakit? Nakatayo sa solid na rock na walang iba, si Kristo Jesus na ating Panginoon. The rock that is being described here in this gospel message is no other than the real rock, the Word of God. Tatanda nyo, in the beginning was the Word, in the Word was with God, in the Word was God. Pinaliwanag ko sa inyo bakit ang ginamit na salita ay was, hindi is. Was God. He was what God. He was with God in the beginning, and He was God. Bakit naging was? Sapagkat yung salita ay
nagkatawang tao. Naging taong tulad natin ang salita ng Diyos. Nasusundan niyo ba? Now, so dalawa lang ang tao. Isang foolish, isang wise. Kaya lahat, ang dalangin ko sa lahat na nakikinig, sa bawat mensaheng ibinibigay sa atin ng Panginoon, maging wise. Maging wise. Yung wise na tao, hindi nabubudol-budol. Ha? At hindi nawawalan yan. Wise eh. At nakakaiwas sa maraming away. Yung isang wise na tao, hindi po madaldal yan. Tahimik lang. Tahimik lang. Makikita mo yung isang wise. Kung gusto maging wise, huwag kang kikibo. Hindi nila malalaman na hindi ka wise. Kasi pag nagkibo ka, malalaman nilang, anga ka pala. Tatanga-tanga ka pala. Walang hospital sa tanga. Amen ba? Kaya dito sa El Shaddai, lahat ay nagiging wise. Amen ba? So, the other kind of man is the foolish one. The foolish one. Ngayon, babalikan ko muna yung unang tao. Bakit tayo nagkaganito? Kasi mana-mana lang yan. So kung hindi pala si Adan, sabi pa sa inyo ni Genesis, nung pinarusahan na lahat, pinarusahan yung ahas. Ang sabi ng Diyos sa ahas, kasi nagturo-turoan sila eh. Pero ang unang tinanong ng Diyos, si Adan. Adan, nasaan ka? Sabi ni Adan, ito po nagtatago. Bakit kayo nagtatago? Natatakot po kami. Bakit kayo natatakot? Kasi hubad kami. Ngayon lang nalaman na hubad sila. But you listen to this very carefully sapagkat I hope I am not mistaken. But I will support this message with the Word of God. Ngayon, so pinarusahan sila lahat. Napunta sa babae, sabi ni Adan, yung babae na binigay mo sa akin, pinakain ako nung bungang bawal. Nang tinanong ang babae, bakit mo namang ginawa yon? Anong sagot ng babae? Yung ahas po sa puno, tinuro sa akin. Now, at that time, nung tagpong yon, ang babae walang malay tungkol sa sinabi ng Diyos. Sapagkat nang ipagbili ng Diyos yon, nag-iisa pa lang si Adan. Wala pa ang babae. Then here comes, makinig po kayo. Pagdating sa ahas, sabi ng Diyos, dahil sa ginawa mong iyan, paparusahan kita. Habang buhay, gagapang ka. At ang kakainin mo habang buhay ay alabok sa lupa. And this is the additional instruction. Sabi niya, binhi mo at binhi ng babae, laging mag-aaway. Sino ang babaeng tinutukoy doon sa parting yon? At sino ang binhi ng babae na makakatunggali ng binhi ng ahas o ng diablo? Ang babaeng tinutukoy doon is no other than Mother Mary. At ang binhi ni Mary na tinutukoy is no other than Jesus Christ, the Word of God. Binhi o supling. Ang tanong ko ay, sino ang supling ng ahas? Sino?
In other words, nagkaroon ng supling ang ahas. At kanino? Kay Eva. Kay Eva. In other words, bago pasipingan ni Adan si Eva, nagdadalang tao na. This is the first family secret. Sekreto lang ni Eva yon. Hindi alam ni Eva na habang sila'y kinakausap ng ahas, nililima na siya. Naglihi na. Kumbaga, naunang kumain si Eva. Itinuro ng ahas yung bungang ipinagbabawal. Pagmasdan mo, maganda, masarap yan. So naglaway na si Eva. Naglihi na. Bakit ko alam na naglihi? Sapagkat hindi lang isang bunga ang kinain niya. Dalawa. Bakit ko alam na dalawa? Dalawa ang bumukol sa dibdib ni Eva. Mayroong babaeng isang buko lang? Wala. Dalawa lang yan. Dalawang mansanas ang dala-dala niyong yan. Sundan nyo, nung naglilihi na si Eva, kailangan madamay yung lalaki. Yung sa mga nanganganay, kasama sa paglilihi yung lalaki, tatandaan nyo yan. Kung di pa kayo nanganay, sa panganay, dinadamay ang lalaki. In fact, ang unang naglilihi, lalaki. So anyway, pinakain din si Adan ng apple. Apple. Ngayon, ilang bunga ang nakain ni Adan? Isa lang. Hindi niya malulok-nulok. Kaya nagkaroon ang lalaki ng Adam's apple. Yan. Nandoon lang sa lalamunan. Bakit hindi niya malunok-lunok? Sapagkat naalala niya ang sinabi ng Diyos sa kanya, huwag kang kakain yan. Pagkakakain yan. Nung ayaw kainin ni Adan, anong sinabi ni Eva? Kainin mo. Pag hindi mo kinain yan, layasan kita. Pag may gusto ang babae sa lalaki, iyan ang maririnig niyo. Noon hanggang ngayon, tatakutin ang lalaki. Ang lalaki naman, takot na takot. Ha? Bakit tatakot na ka? Mayroon man lalaking hindi takot sa asawa? Tanungin niyo ko. Number 1 akong takot. Bakit? Ayaw ko mag-isa. Takot ako mag-iisa. Amen ba? Hindi lang yon. Kasi mahal na mahal ng lalaki si Eva. Amen? Nasusundan niyo yan? Kaya, okay na lang. Kung anong sabihin ng babae, sapagkat mahal, gagawin ng lalaki. Nasusundan niyo ba? Anong tawag nun sa lalaking masunurin sa asawa? Hindi. Ang satag, under desire. Under desire. Bakit? Pag hindi sa sumunod, hindi sa makakapasok sa saya. Nasusunod niyo? Okay. Balikan natin yung pangyayari. Mana-mana lang kasi yan eh. Dahil sa mahal ni Adan, sinuko niya ang kanyang sarili. See? Anong uri ng pagmamahal ang ibinigay ng Diyos kay Adan para kay Eva? Tulad ng sa Diyos.
Nagpaalipin si Adan sa babae dahil mahal niya. Iyan ang ating Diyos. Nagpaalipin sa tao ang Diyos na makapangyarihan na nagbibigay ng buhay dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Amen. Kaya nasusunod hindi ang Diyos ang tao. Kaya lang, ang problema natin sa bandang dulo, tulad tayo sa isang taong foolish. Foolish. That's foolishness. It's foolishness. Bakit? Sa bandang dulo, pag hindi tayo nanindigan, kung nanindigan sana si Adan, hindi mawawala sa kanyang kapangyarihan, hindi sana tayo nagkaganito. Kaya lang, tatandaan nyo ito, ang sinabi ng Panginoon, dahil sa pag-ibig niya sa atin, hindi ko kayo pababayaan sa ganyang kalagayan. Ililigtas ko kayo. Babawi tayo, sabi ng Panginoon. Babawi tayo, sabi ng Panginoon. Sabihin nyo, babawi tayo. Ulitin mo. Pag kayo naaapi na, o na kaya na dumaranas sa matinding pagsubok, sasabihin nyo, babawi tayo. Babawi tayo, Lord. Sabihin nyo, uli. Kung tayo lang, hindi tayo makakabawi. Pero ang Panginoon ang babawi para sa atin. Babawiin niya lahat. Iba ang paraan ng Diyos sa pagbawi niya. Kaya sabi sa Biblia, do not revenge. I will revenge for you. Sa isang salita, do not giant. Huwag kang maghihiganti. I will giant for you, sabi ng Panginoon. Ibang maghiganti ang Panginoon. In other words, si Cain ay binhi ng dyablo. Hello. Iyon ang tinutukoy ng Diyos na binhi mo at binhi ng babae, laging mag-aaway. Ikaw ang tutuklaw ng sakong niya, pero siya ang aapak ng ulo mo, at ikaw ay tutudasin. Magtatagumpay yung binhi ng babae, walang iba si Maria at si Jesus. Nasundan niyo ba? So, kung kaaway ka ni Maria, kung inaaway mo si Maria, kaninong binhi ka? Ito, bigyan na pakinggan niyo ito. 1 John chapter 3, verse 12. Huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng dyablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. You see? Kaya sabi ko sa inyo isang araw, hindi ko pa natitiyak kung totoo yung sinabi sa akin ng isa na Brother Mike, naisahan si Adan. Si Cain ay anak ng dyablo. Nang kumain si Eva nung pinagbabawal na bunga, iyon ang bunga ng paglilihi. Habang kinakausap sa ng dyablo, sapagkat walang malay siya doon sa bilin ng Diyos, madali siyang naakit. Kaya mahalaga po yung makinig at magkamalay tayo sa salita ng Diyos. Magpasalamat tayo sa Diyos sa ating kapanahonan sapagkat may ginagamit na himpilan na wala kayong maririnig kundi ang salita ng Diyos. Amen? Kung ito'y ating pahalagahan at ating tatanggapin na payo ng Diyos sa atin at ating sinunod,
matutulad tayo sa isang taong wise, matalino. Sa panahon natin ngayon, kailangan maging matalino tayo. Bakit? Maraming nang bubudol-budol. Maraming nangungutang. Amen? Pag siningil mo, aawayin ka pa. Amen ba? So, nasusundan nyo na ba? So, may binhi din si Cain. May succession yan eh. Pagkatapos noon, sabi sa Biblia chapter 3, at sinipingan ni Adan ang babae. Nang makita niya yung kanilang kalagayan, nabuksan yung kanilang pananaw. Pero sa simula pa, hubad na sila. Wala silang malay. Walang malisya. Kaya nagtitinginan sila, wala silang malisya sa kanilang nakikita. Pero nung magkasala na, nang malilima na si Eva, doon na nagsimula ang problema. Nung naglilihi na si Eva, ayaw niyang masabing dalagang ina. Kaya kinalabit niya si Adan. Ang sabi niya kay Adan, sipingan mo ko ngayon. Ngayon na. Ngayon na. Eh yung lalaki, masunurin. Masunurin. So, hindi niya alam na yung panganay niya, hindi kanya. Are you following me? Now, ang tanong ko sa inyo, naniniwala na ba kayo sa sinasabi ko sa inyo? Sinong naniniwala? Na si Cain ay anak ng Diablo. Hindi ito sinabi ko. Ito po ang sinasabi ng kasulatan. Sabi sa unang Juan Kabanatang 3, huwag tayong tumulad kay Cain, siya'y anak ng Diablo. Pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Ang tunay na anak ng taong ginawa ng Diyos ay si Abel. Matuwid. Para pakita ni Abel ang kanyang pagmamahal sa Diyos at pagkamasunurin, naghandog ng tamang handog. Babalik tayo dun sa love offering, which is the outward manifestation or expressions of love and obedience. Mahal mo ang Diyos, sumunod ka. Ganon ang pinakita ni Adan. Mahal niya sa iba, although ang instruction, ikaw babae, pasakop sa lalaki. Nabaliktad yun. Sapagkat mahal ng lalaki yung babae, nagpasakop siya sa babae. Para hindi na magulo. Bakit kita himig? Totoo hindi. Totoo naman yan. Kaya lang baliktad sa sinabi ng Diyos. So binaliktad kasi ng Diablo eh. So ang nasunod, yun Diablo. So dalawa kasi masusundan yung pa yan sa aklat ni Juan, Kabanatang 10, talatang 10. Ang sabi ng Panginoong Kristo, tandaan nyo ito, ako'y naparito upang magbigay buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. Subalit, mayroon din darating sa inyo, isang magnanakaw, mamatay tao, maninira. Ang layunin, magwasak, pumatay. Yan. Iyan ang lahi ni Cain. So malinaw na yon, di ba? So at least we now know where we stand. Pero hindi kalooban ng Diyos yon.
Kaya bumawi ang Diyos. Bumawi ang Diyos. Sa pag-ibig niya kay Adan, na kanyang nilikha, ang sabi ng Diyos from the beginning, nang madapa, babawi tayo. Babawi tayo. Sa ginawa mong yan, sabi doon sa ahas, anong ginawa ng ahas? Binuntis yung babae na walang malay. Walang malay din si Adan. Amen ba? Tahimik kayo. Magkonsulta kayo sa mga inyong mga guro. Pero ito pinanindigan ko sapagkat sinabi po sa Biblia ito. Huwag tayong tutulad kay Cain na anak ng Diablo. Hindi siya anak ni Adan. Anak ng Diablo. Without the woman knowing it, during the conversation, nag-uusap pa lang sila, may nangyayari na. Nakapulupot na ang ahas. Baka bangutin mamayang gabi. That is what the Bible says. That is the fresh revelation in knowledge I got this morning. Because nung Sabado, hindi ko masyadong maunawaan yun. But I have to search the scripture so I can teach you the right way. Ang dalangin ko sa Panginoon, Lord, turuan mo ako ng nararapat upang maituro ko sa iba. Ano ba talaga ang kalooban mo? Sapagkat lahat ng kailangan natin, darating. Kung tayo ay, sa kamay, kung tayo ay magiging wise. Magiging wise. Ano ang instruction? But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Pag sumakitan yung pagharian kayo ng Diyos at makasunod sa Kanyang kalooban, at ang lahat ng inyong kailangan ay ibibigay. Ibibigay. Amen ba? So, these are the things that I'd like to share with you tonight sa lahat ng mga nakikinig. Know who you are. Are you the seed of the woman or the seed of the devil? Binhi ba kayo ni Maria o binhi ng ahas? Binhi tayo. Sa anong paraan? Sa pamagitan ng ating pakikipag-isa sa nag-iisang anak ni Maria. Sa nag-iisang binhi niya. Walang iba ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, si Kristo Jesus. Kaya pasalamatan natin si Maria sapagkat ngayon wala ng virgin na makukuha para magdala ng tagapagligtas. Isa lang yun. Nag-iisa lang si Maria. Ako, Maria sana. Kaya lang, iba yung dala ko. Kaya sabi ng tatay ko, no. Sabi ng nanay ko, Maria yan. Sabi ng tatay ko na siyang naging hilot, no. Ba't ba niya ako'y kinukontra? Hindi ito maging Maria sapagkat lalaki siya. Anong pangalan natin? Mariano. Yan. Kaya ang pangalan ko ay Mariano. Mariano. Di kabisa. Okay. First question muna tayo. Bakit ko ininsist sa inyo ang magkaroon ng kapartner? Because sinabi ng Diyos yun, it is not good for man to be alone. I will give him a suitable helper. Suitable, angkop, nakatulong, kasama, kabalikat. Hindi alipin. Iba yung alipin sa katulong.
Tatandaan niyo mga lalaki, hindi binigay sa atin ng babae upang alipinin. Kundi maging katulong natin, kabalikat natin sa lahat ng suliranin sa buhay. Kapag mayroon kang kabalikat, katulong, magiging magaan ang lahat ng problema na darating sa ating buhay. The second reason why an incest na magkaroon tayong prayer partner o kapartner is found in Matthew 18:19. Nandoon. Anong sabi doon? Anuman ang hingin ninyo, anuman ang hingin ng dalawa sa inyo dito sa lupa na nagkakaisa, ibibigay sa inyo ng aking Ama. Whatever two of you agree on earth, whatever two of you agree on earth, in prayer, it will be given to you. Why? For where there is two or three gathered in my name, nagkakaisa, yung gathering na tinatawag, of course, priority is yung face-to-face. Nagkakaisa. Kaya huwag kang manatili dyan sa bahay na nakikinig. Sasabihin mo, hindi, kapartner na kita, Brother Mike, pagdadasal mo, sinasabayan kita, magpartner na tayo. Pero mas ma-effective yung kung nagkikita tayo. Amen ba? Yun. We gather together. For where two or three come together in my name, I am with them. Sabi ng Panginoon, I am with them. Kasama niyo ko. Kasama natin ang Diyos. Kaya kung wala kang kasama, susulat mo lang 1 + 1 = 3. Equals 3, 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! 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 Kasama natin ang Diyos. 1 + 1. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Simple na ang ating pananampalataya. At ito ay ayon sa Kanyang salita na kung saan dalawa na ko'y nagkakaisa. Sa Kanyang ngalan si El Shaddai ay laging kasama. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Manalig ka at ang buhay mo'y pagpapalagi. Makakamit mo ang lahat ng iyong hihigil. Pagsubok man darating sa ating buhay, huwag mag-alala, si El Shaddai ay laging kasama. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. 1 + 1 equals 3. 1 + 1 equals 3. Kapangyarihan ito. Power! Power! Kasama natin ang Diyos. Purihin ang Panginoon. Okay. Hold your hands together. Hawakan niyo yan, palabas ng yan. Hindi pa tayo tapos eh. Kayo ba laging nakikinig sa DWXI? Pinakikinggan niyo ba yung ating sinasadramang mga patotoo? Ang tawag dyan, liwanag sa
landas ng buhay. Sa pamagitan ng mga patutuo ng ating mga kapatid, lalong lumiliwanag ang ating kaalaman tungkol sa Diyos at sa ating mga tungkulin sa Diyos. Noong isang araw, mayroon akong napakinggan na drama. Ang istorya ay ganito. Nagkaroon siyang sakit na hindi gumagaling, sugat sa paa. So, hindi niya malaman kasi ginagamot naman niya, lalong lumalala. Sa pakikinig niya ng mabuting balita sa himpilang ito, nagkamalay siya. Naunawaan niya kung saan nag-ugat yung kanyang sugat na hindi gumaling-galing. Yung pala, nangongopit siya sa kanyang amo. Napakabait ng amo niya, pinagtiwalaan siya, subalit tuwing mamamalengke, kinukupitan yung amo. So nang makita ng amo yung sugat niya, sabi niya, "Inday, pa-doktor na natin yan." "Ma'am, wala po kong perang pangpagamot." Ang sabi ng amo, "Akong sagot. Total, mabait ka naman sa amin. Sagot ko ang lahat na gastos niyan para gumaling ka na." "Ma'am," sabi niya, "ang bait niyo talaga sa akin. Kaya ako'y nakokonsensya na. Gusto ko magtapat sa inyo. Malamang ito ang solusyon dito sa aking sugat. Bakit? Anong pagtatapat mo sa akin? Wala ka namang pagkukulang sa amin. Mabait ka naman, masunurin ka naman." "Oo nga, ma'am, pero kinukupitan ko kayo." Sa anong paraan? Sa palengke po. Kunyari, sinasabi ko sa iyo, nagbago na ang presyo. Pero kinukupit ko po yun, hindi bumababa sa 50 pesos. Kung araw-araw nga naman ngangungupit, ano? Pero sa pakikinig niya ng salita ng Diyos, naliwanagan siya. Hindi ka gagaling. Sapagkat yung mabait na amo mo, kinukupitan mo. So, nang ikumpis niya, sabi niya, "Ma'am, huwag kayong magagalit sa akin. Hindi ko na po ito gagawin. Dapat naman, sapagkat nagtiwala kami sa iyo. Ang bait-bait mo pala, pero may lihim ka palang kalukuhan na ginagawa sa amin." Anyway, sabi niya, "Pinatatawad ka namin, huwag mo na lang uulitin yan." Kupit sa tao. Sa taong nagbigay ng magandang kinabukasan sa iyo. Tao yun, ha? May epekto sa katawan mo. Yung pakalang Diyos na napakabait sa atin, kinukupitan natin sa love offering. Tatandaan nyo, hindi ko pa tinatalaka yung ikapo. Sa love offering pa lang. Love offering is a manifestation of our love for God and obedience to His Word. Kung talagang mahal mo, sundin mo. Amen? Ang tanong ko ay, how much do you love God? Gaano mo kamahal ang Diyos? Gaano ang halaga ng pagmamahal mo sa Diyos? Peso? 10 peso? 1,000? Gaano ka pinagpala ng Diyos? Hindi ko sasagutin yan. Kayo makasasagot niyan. So kung mahal mo, huwag kang bibigay ng pipitsugin. Pakita mo. Halimbawa sa akin, tanong ko kayo, mahal niyo ba ako? Sino nagsasabing mahal? Ako'y naniniwala dyan. Kaya lang, pag binubuksan ko na yung mga love offering, puro prayer request, walang laman. Hallelujah. Ngayon, yung ikapo, lalong mabigat kupitan yun. Bakit? Sapagkat yung ikapo ay kasunduan po yun ng pagpapala sa Diyos.
basahin nyo ang pinagbuhatan po sa aklat ng Genesis tungkol kay Jacob. Kayong mga pumupunta sa ibang bansa na answered prayer dito sa gawain ito, may commitment po kayo na tulungan na may pagpatuloy ang gawain ito. Sapagkat this is a gift of God to us, where everything is laid bare. Ipinapahayag ng tahasan dito sa atin. Kinapalanan ng mukha ng Brother Mike nyo. Wala pong nag-insist ng aral na yan. Nang sabihin ng Diyos kay Jacob, sasamahan kita sa paglalakbay mong ito. Iingatan kita. Pagpapalain kita. Pararamtan kita. Pakakainin kita. Painumin kita. At iuwi kita malusog sa tahanan ng iyong ama. Nang magising si Jacob, ano sabi niya? Narito pala ang Diyos. Kung totoong ikaw ang Diyos ng tatay kong si Abraham at sa Isaac, totoong sasamahan mo ko, pagpapalain mo ko sa lahat kong gagawin, at iingatan mo ko, ikaw ang aking sasambahing Diyos. Itataga ako sa batong itong inunan ko. Bato. Natandaan niyo yun? Nagsimula tayo sa bato. Yung wise man nagtayo ng bahay sa bato, ang fondasyon. Ganon din ang ginawa ni Jacob. Ang pangako niya, tugon sa pangako ng Diyos, ay sa bato niya itinaga. Itanayo yung batong inunan niya. So, kaya dito sa atin, mayroon dyan covenant corner, prayer request. So, nangako kayo, Panginoon, pagpalain mo ko, samahan mo ko, sasambang kita bilang Diyos ko, at ibabalik ko sa iyo ang 10 bahagi ng lahat ng pagpapala mo sa akin. That's a commitment. Hindi LO yun. Iba pa yung LO sa commitment. Diba? Hahanapin ng Diyos yun. Sa bandang Malakyas, Propeta Malakyas, ano sabi ng Diyos? Kayo lumayo na sa akin. Ninanakaw nyo na. Hindi sinasabi niyang kinukupit. Ninanakaw na. Ninanakawan nyo ko. Kaya niya, sinumpa ko kayong lahat. Ano mang gawin nyo, maghihikahos kayo. Subukan niya niyang ibalik nyo sa akin ang para sa akin ayon sa pangako nyo. Kung hindi ko kayo pagpalain ng tuloy-tuloy. Postong takal, siksik, liglig, at umaapaw. Amen ba? You want to know more? Sa Sabado. Nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pagsasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bumuli ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai ay sumapat, at ito'y ating ipapangako, babalik tayo sa Sabado. Kung nais mo pagpalain, simulan at tapusin ang gawain, at may mahalaga pang sasabihin ang punong likod natin. Sa mga aral ni El Shaddai, Aral ni El Shaddai, iginhawa ang ating buhay, at bumuti ang tunay, umuwi tayong sabay-sabay. Kaya't halina, sama-sama, kay El Shaddai
find your partner. Find your partner. Find your partner. Tanungin niyo uli, are you wise or foolish? 1 plus 1. Anong sagot niyo pangalawa? Wise. 1 plus 1. 3 plus 3. Okay. Are you really wise? You want to become wise? Anong sasabihin niyo sa huli? Balik tayo sa Sabado. Yung wise, babalik sa Sabado. Yung wala dito, darating sa Sabado. Gaano ka mang kalayo sa inyong pinakikinggan ngayon, huwag mong sasabihin, strike. Sapagkat bibigyan ka ng Diyos ng espesyal na sasakyan. Tatandaan nyo, kung anong mithiin nyo, ibibigay siyo ng Diyos. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Okay, sa kamay. Sa kamay. Okay. Ibibigay ko sa inyo yung dapat yung tanggapin sa Sabado. Ngayon na. Kung kayo naman nakikinig sa tahanan lang, taas nyo rin ang kamay nyo. At pagtapong ko, isisigaw nyo, I am wise. 3 ulit. Wise, I am wise, I am wise. Patutunayan nyo sa Sabado yan na wise kayo, ha? I am wise, I am wise, I am wise. God bless you.